Magandang mga kababayan, mga ka-treasure hunter. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito'y atin na bigyan ng reaksyon noon. Ang nadiskobring hugis barko na napakalaking bato. At ito'y sinabi ko noon na merong na-recover na treasure sa loob ng bato dahil meron na nga siyang square na butas na malalim at malaki sa kanyang gilid. Ngayon, bakit natin bigyan ng reaksyon ito muli? Ay dahil sa merong mga treasure hunter na bumalik, pinuntahan na to at bumutas sila ng iba na namang butas. So ito yung dating butas niyan, nasa gilid, ito yung square. Yan yung sinabi ko na recovered kasi sobrang laki naman, di ba? Ang sign ay maliliit lang yan. Yan, sobrang malalim, nasa 1 meter yata ang butas na yan ang lalim at nasa 50 by 50 or half meter by half meter ang kanyang square. Kaya sinabi ko na recovered treasure ito. Ngayon, hindi na kontento yung ating mga ka-TH na pumunta diyan, ay binutas ito. Magkabilaan daw ang pagbutas nito eh. Kaya ito ang video atin panoorin. Sandali lamang atin muna hanapin yung video na yon. Okay, so ito ay courtesy video ni Marichel, isang vlogger sa Facebook. Kudos kay Marichel, maraming salamat sa video na binigyan natin ng reaction. At least marami ang makakalam na ang barko na marker or bato ay isang palatandaan na mayroong treasure. At karamihan ng treasure ay talagang nilagay sa loob ng bato. Kasi 2 beses na akong nakatagpo ng hugis barko na bato na malaki na binutas at recovered yung laman. Kaya ito, atin na panoorin ang nakakalungkot na kwento ni Marichel. Pakibisita rin kay Marichel sa kanyang vlog sa Facebook, mga ka-TH. Kaya ito, malungkot siya dahil sinira yung magandang skulptura na barko. Sinira ng mga ka-TH. Akmang biyakin yata kasi magkabilaan yung ginawang butas eh. So ito, atin na pakinggan ang kanyang sinasabi. Mi diri asa bato nga porma dugay na mi wala ka sa akong bukid guys nahapit mi diri asa bato nga porma pit mi diri asa bato nga porma dugay na mi wala ka sa akong bukid guys nahapit mi diri asa bato nga porma og barko tanawa. Ayun. Pero sad to say guys, nakita nyo itong square na butas, yan yung ginahugan na pod nila. binuksan noon pa man, matagal na yan. Gipangagan nila. Baka hapon ang bumalik dyan eh, o kaya Amerikano. So recovered treasure na talaga ito. Ngayon, gustong biyakin ng mga treasure hunter, oh. Pahaba kasi yung pag nila, pag chisel. At meron daw din yan sa kabila. Ibig sabihin, puputulin nila ito in half. Hatiin nila itong bato, hatiin nila. Palagay ko meron silang na-detect sa gitna ng bato. At alam nyo ba, mga ka-TH, trivia lang ito, na ang treasure kahit nakuha na ay nag-iwan yan ng aura. Parang kung ano pa yan, bagay ay may amoy. Nag-iwan ng amoy ang ginto at yan ang na-detect ng ating mga kagamitan. Bakit ko nasabi yan? Kasi merong treasure, Migdat, jewelry safe bolt ang aking mother. Ang aking mother ay merong nilagay na mga jewelry sa safe bolt, maginto yun. At na yun na-dispose na yun. Ang iba ay nabinta ko na rin sa mother ko yun. At nagtaka ako, pag detect ko sa safe bolt, ay nagrehistro pa rin ang precious metal. So ibig sabihin ay parang may kalawang, di ba? Parang may amoy na naiwan ang ginto. Yun yung tinatawag natin na aura of gold. At na-detect pa rin. Kaya ito yung nangyari dito sa bato kasi matagal na diyan na nakalagay yung mga gold bars. At kahit nakuha na yun, ay mag-iwan pa rin yun ng tinatawag na ionic fumes
o ionic plumes na nasanggap ng ating mga locator at detectors na i-analyze ng ating mga detector na gold. Ngunit wala na dyan. Yan ay aura na lamang of gold ang naiiwan. Kaya ito, balik tayo kay Marichel. Gamay pa kayong bangot. Nirarataman. Dapo dito sa pikas, ilang gidahugan. Sayang ka ayo. Hello, ko intawang sa bato. Gamay pa kayong bangot. Ayun. Nirarataman. Dapo dito sa pikas, ilang gidahugan. Sayang Okay. ka ayo. So, Hello, luoy ko nga. intawang sa bato. Kawawa yung bato, sabi ni Marichel. Dugay namin wala kasakag bukid, Ay sana guys. marami Nang pang hapit mi diri matagpuan si asa bato. Marichel dyan sa bundok na yan dahil yan ay isang Emperor Treasure Site. Ang hugis barko na marker, ang kayamanan na yan, ang nagbaon dyan ay ang Japanese Imperial Navy. So sa Emperor pa rin yan, Japanese Imperial Navy. Kaya barko ang ginagamit nila na insignia or symbol. Kaya hindi magbaon ng Emperor ng isa lang eh. Kaya dyan, kung ginawang central marker yung barko na yan, ay sa palibot niyan, pinakamalayo niyan ay 50 meters palibot sa barko, yun yung i-detect. At meron pang nakabaon dyan, wala na sa bato, wala na sa barkong bato dahil recovered na yan. Kita naman natin yung kwadradong butas na malalim, di ba? Kaya nasa palibot lang yan, nasa radius. At kung kayo'y gustong mag-treasure hunt dyan, itong mga kapatid ni Marichel, kung gusto nyo, ay ipadetect nyo ang palibot ng barko sa pinakamalayo na 50 meters hanggang sa 3 meters na pinakamalapit sa barko. Meron pa yan, sigurado ako. Kasi hindi magbaon ng Emperor ng isang digging spot lang sa isang treasure site, merong apat na mga ibinaon yan na naghiwalay. Kasi hindi pwedeng ibaon ang Emperor Treasure ng isang safe bolt o isang chamber na doon nilagay lahat. Kasi kapag natuntun yon ng treasure hunters, ubos ang lahat ng Emperor Treasures. Kaya kinatagkat nila yan. Iwala yan para kapag nakuha yung isa, ay yung iba mahirap hanapin. Yun yung paraan ng pagbaon ng Emperor Treasures. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. At salamat din kay Marichel para sa magandang video, magandang marker na sa palagay ko ay mayroon pang treasure na natira sa vicinity or sa lugar na yan. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.